And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang pinakamainit na balita. Nako, sa bidyong ito mga kababayan ay ididibang po natin ngayon itong panibagong propaganda mga kabatid ng bansang China na kung saan mga kababayan ikinalat po nila ito ngayon sa internet. Na di umano mga kabatid, no, ang totoong magnanakaw ng teritoryo daw mga kababayan ay ang Pilipinas. Tayo mga kabatid ang totoong nagnakaw ng teritoryo ng bansang China. At ang video na ito mga kababayan ay na-upload lang po nila sa YouTube, no, 6 days ago. At hindi ko alam, no, kung saang mga social media platform pa nila ito mga kabatid, no, in-upload. Kaya ngayon, no, napakahalaga po mga kababayan na talakayin natin ito para din po mga kabatid hindi ma-mislead yung ating mga kababayan. Especially mga kabatid, itong mga kababayan natin na mga pro-China. Pero bago ang lahat mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, ipopost ko na lang dahil kailangan nating basahin pa mga kabatid itong kanilang mga subtitle dahil naka-Chinese po kasi itong video na ito. 1999年5月8号，中国驻南联盟的使馆被炸。那么菲律宾一看你顾不上南海的事了，所以紧接着就5月9号用一艘二战时候的。So sabi ni Wushikon dito mga kabatid, itong si Wushikon mga kababayan, isang ma-impluwensyang tao ito sa bansang China at talagang pinapaniwalaan ito mga kabatid ng mga Chinese. No, dahil ito po ay may malaking ginagampanan din sa tawag dito sa Chinese Communist Party, no. Malaking tao ito mga kababayan sa China at ito ngayon ang nagpapakalat ng mga maling impormasyon sa internet. So sabi niya dito mga kabatid, no, on May 8, 1999, the Chinese embassy in the Federal Republic of Yugoslavia was bombed, no. Noong 1999 daw mga kababayan, May 8, 1999, ito daw Chinese embassy nila sa Yugoslavia, binomba mga kabatid. Tapos, seeing the China couldn't focus on the South China Sea matters, no, habang daw nakikita ng Pilipinas na hindi nakatutok ang China dito sa pagdating dito sa South China Sea mga kabatid, no, na mga usapin ay sinadsad daw ng Pilipinas mga kababayan itong mga barko natin dyan sa may Ayungin Shoal, itong BRP Sierra Madre. No, kasi pagkakaalam ko mga kababayan, dalawang barko yan noon no, kung hindi ako nagkakamali, tapos yung isa hinila. No, pero itong BRP Sierra Madre mga kapatid, ito po talaga ay hindi natin hinila na dahil yan po yung tanda natin mga kababayan sa hangganan ng ating katubigan. Pero sabi dito ng China, habang busy daw ang China mga kabatid sa kanilang issue dito sa Yugoslavia na kung saan binomba nga itong kanilang tawag dito embahada diyan mga kababayan, nag-take advantage daw ang Pilipinas at sinadsad itong barko na BRP Sierra Madre diyan sa may Ayungin Shoal on May 9, 1999 mga kabatid. Tapos eto, tuloy natin. 二战时候的坦克登陆舰 达到那里去。等我们发现的时候，通过外交交涉。When we discover it, sabi dito mga babayan, 之后的坦克登陆舰达到那里去。等我们发。When we discover it, we launch a diplomatic negotiation. Noong na-discover daw mga kababayan ng China, ang ginawa natin mga kapatid na pagsadsad sa BRP Sierra Madre dyan sa may Ayungin Shoal mga kababayan, ay nakipag-diplomatic negotiation daw mga kapatid itong China sa gobyerno ng Pilipinas. At anong sabi? 发现的时候，通过外交交涉要菲律宾。 We demand they tow away the ship. No? Inutusan daw tayo mga kababayan ng China na itow away or hilain yung ating barko, yung BRP Sierra Madre. No? Yan daw yung isa sa nakapaloob doon sa naging diplomatic negotiation mga kabatid na itong China nga ay nag-demand na hilain daw yung BRP Sierra Madre. Tapos ito. 偷走的时候，他承诺修好了以后。 And they promised to tow it away after repair. Ang Pilipinas daw mga kabatid, nangako
no? Matapos mangyari yung tawag dito diplomatic negotiation ng China sa ating gobyerno, nangako daw tayo mga kababayan na hihilain natin itong BRP Sierra Madre, no, pagkatapos nitong ma-repair. Mga kapatid, walang ganong kasunduan ang Pilipinas sa China. At hindi talaga natin hihilain yung BRP Sierra Madre mga kababayan dahil ang purpose ng pagsadsad, no, ng BRP Sierra Madre mga kapatid ay tanda po yan ng ating lawak ng ating teritoryo dyan mga kapatid sa may West Philippine Sea. Kaya itong si Woshikon mga kababayan, napakalaking kasinungalingan itong kanyang ginawang fake interview mga kapatid, na kung saan pabor lahat ito sa bansang China. At lumalabas talaga dito sa bidyong ito mga kababayan na ang Pilipinas ay isang magnanakaw na bansa. Walang pangako ang Pilipinas mga kapatid, hindi nagkaroon ng negosasyon na hihilain ang BRP Sierra Madre. Hindi pa tayo baliw mga kababayan, para gawin yan. Dahil yan lang po ang tanda mga kapatid, no, ng ating teritoryo, yung BRP Sierra Madre na yan. And during that time mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali, 1999 mga kapatid, no, ito yata yung panahon ni former President Joseph Estrada. No, siya yata yung presidente niyan mga kapatid, no? And maging si Estrada nga noon mga kababayan ay hindi din po niya yan, no? Hindi din siya pumayag na hilain yan dahil alam ni Estrada mismo mga kapatid. No, in fact mga kababayan, parang si Estrada yata ang nagpasadsad niyan dyan eh, no? Parang yun yung pumutok na balita noon mga kapatid na si former President Joseph Estrada ang nagpasadsad dyan, no, sa BRP Sierra Madre para maging tanda ng ating teritoryo. And ngayon mga kababayan, sinasabi dito ni Woshikon na sumaludo daw tayo sa isang kasunduan na hihilain ang BRP Sierra Madre no, pagkatapos i-repair. Oh, walang katotohanan yan mga kapatid. No? Hindi po totoo yan. Ito, tuloy natin. Renai Jiao Reef is known in the West as the Second Thomas Shoal. The Philippines call it Ayungin Shoal. There have been increasing tensions of Renai Jiao. China says the Philippines repeatedly promised to tow it away. Sabi dito mga kababayan, China says the Philippines repeatedly promised to tow it away. Sino kaya yung mga tarantadong mga leader, mga kababayan, ng ating bansa ang nangako dyan na ipapatow natin yan? Diba? Kasi si Estrada mga kababayan, hindi niya gagawin yan dahil siya ang nagpasadsad yan eh. No? Sino bang sumunod kay Estrada? Si Arroyo? Oh, baka si Arroyo mga kapatid. Diba? Kasi si Pinoy mga kababayan, siya yung sumunod kay Arroyo eh. No, si Pinoy, siya yung nag-facilitate ito mga kababayan na magkaroon ng apila tayo doon sa Hague nito mga kapatid. That's why meron pong nangyaring pag-hearing doon sa korte ng Hague mga kababayan pagdating sa issue ng West Philippine Sea, no? Baka si Arroyo mga kababayan ang nangako na ipapahila yan. Pero ganun pa man mga kapatid, hindi po talaga pwedeng hilain yan mga kababayan. Dahil ang purpose ng BRP Sierra Madre mga kapatid, no, para ipakita natin yung hangganan ng ating katubigan, no? Ibig sabihin, nandyan yung barko na yan. Ibig sabihin, hanggang dito, no, ang katubigan ng Pilipinas. Ngayon mga kababayan, sabi ng China says the Philippines repeatedly promised to tow it away. Wala naman kong alam na presidente mga kababayan na nangako, maliban na lang siguro dito sa dalawang nakaraang presidente natin na si Digong at si Arroyo. Dahil yung dalawa na yan mga kapatid, mag-best friend yan eh. No? Mag-best friend yan. Baka sila ang nangako mga kababayan na hilain yan. Well, sa gentleman's agreement, no, parang sinasabi din mga kapatid ng China na under sa gentleman's agreement nila ni former President Duterte, yun yata yun, isa sa mga pangako ni Digong noon na hilain tong BRP Sierra Madre. Diba? Kinumpirma ng China yan eh, no, na meron silang gentleman's agreement ni Tatay Diggs nyo. Baka si Digong nga mga kababayan ang nangako na hilain to. Pero mga kapatid, hindi pwedeng hilain talaga yan, no? Pag hinila ang BRP Sierra Madre, parang sinabi na rin natin mga kababayan, no, na isinusuko na natin sa China ang West Philippine Sea. Kaya dyan lang yan mga kapatid at po-protectionan po yan, no, ng ating sandatahang lakas na hindi mahila yan. Kasi pag ginawa ng China yan, abay, yan na talaga mga kababayan, no, magkaubusan na po tayo. Tuloy.
But 26 years on, the Sierra Madre is still there. But 26 years na daw ang lumipas mga kapatid. Ang Sierra Madre daw ay nandun pa rin. Itong BRP Sierra Madre. Siyempre, no? Aabutin pa yan ng 1 milyong taon. Di ba? Kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi yan hihilain yung BRP Sierra Madre na yan. No? Magsasawa na lang ang China sa claim yan mga kapatid, hindi yan hihilain. Kaya nga itong China mga kababayan, nagagalit sila, no, dahil nire-repair ng pinapa-repair ni President Marcos itong BRP Sierra Madre. 'Di ba? Nagagalit sila mga kapatid kasi ang gustong mangyari ng bansang China, no, matunaw na lang sa kalawang itong BRP Sierra Madre. Dahil yan lang po mga kababayan ang tinik ngayon, no, ng bansang China kung bakit hindi nila ma-take over ng tuluyan yung West Philippine Sea. Kasi hanggat nandyan yung BRP Sierra Madre na yan mga kapatid, no, talagang mahaharang sila mga kababayan sa kanilang mga interest dyan sa West Philippine Sea. Diba? Kaya itong China, nagagalit sila. Every time na may resupply mission na nangyayari mga kapatid, hinaharang ng China. No? Kasi nga mga kababayan, ayaw nila na nire-repair ang BRP Sierra Madre. Yun yung dahilan. Ngayon mga kapatid, anong sabi nila? 26 years na daw, ang BRP Sierra Madre nandyan pa rin. Malamang. Kasi hindi talaga, no, papayag ang gobyerno, lalo na ang Marcos administration, na pakialaman yan mga kapatid. Diyan lang yan kung saan yan sinadsad. Dahil mga kababayan, yan po talaga ay napakalaking bagay, no? May malaking bagay na ginagampanan itong BRP Sierra Madre. Kasi kung wala nga yan mga kapatid, ako, paano kaya yung West Philippine Sea na yan? Tuluyan na yung nasakop mga kababayan ng bansang China. Tuloy. Still there. Wu Shicun says neighboring countries began illegal occupation of the Nansha Islands in the 1970s. Sabi ni Wu Shicun mga kapatid, ito daw mga neighboring countries nila, nagsimula daw i-occupy itong Nansha Islands. Ang Nansha Islands mga kababayan, ito po yung tinatawag mga kapatid na Spratlys Islands, no. Binubuo po ito mga kababayan or isang grupo ng mga isla ito mga kapatid, no. Grupo ng ng mga isla, Bahura at buhangin diyan sa may South China Sea. Ito po yung Nansha Islands. Nakapaloob dito mga kababayan, no, itong tawag nito, itong Ayungin at itong Scarborough Shoal mga kapatid. No, yan po yung nakapaloob diyan sa Nansha Islands. Nansha Islands ang tawag diyan mga kababayan ng bansang China. So sabi ng China mga kapatid, noong 1970s daw, sinimulan daw mga kababayan na i-occupy ito ng kanilang mga neighboring countries. No? Yun ang claim dito ng bansang China. Began illegal occupation of the Nansha Islands in the 1970s. Dyan. So dyan mga kapatid nag-start ang claim daw ng iba't ibang mga bansa, no, sa tawag dito sa teritoryo ng China, no. At isa yata sa pinapatamaan din ng China dito mga kababayan is itong ang Indonesia at Malaysia mga kapatid. No, dahil ang Indonesia nga mga kababayan ay meron din silang kiniklaim, no, na meron din silang part ng kanilang teritoryo mga kapatid na kiniklaim nga ng China dahil sabi ng China sa amin yan. No? Sa amin yan teritoryo na yan, pasok yan dito sa tinatawag na no, Nansha Islands. Unfortunately mga kababayan, hindi po kayang daragin ng China itong Indonesia, no? Indonesia ba o Malaysia, no? Kasi nga every time mga kapatid na nanghaharas ang China, bay talagang sinasalubong din sila mga kababayan ng mga Coast Guard at Navy nitong Malaysia at Indonesia. 'Di ba? Hindi sila nagpapadaig mga kapatid dito sa mga panghaharas ng China. No, puli dapat ganun din tayo. Tayo kasi mga kapatid, dito sa Pilipinas sobrang bait po natin. Ayaw natin na tama naman, no, yung nagiging pamamaraan ng ating gobyerno na kung saan ayaw natin at sa atin magsimula yung gulo. Pero ibang usapan ng mga kababayan pag gumamit ng dahas itong China. Pero itong ibang mga tawag to katabing bansa natin mga kapatid, talagang pumapalagyan sila pagka hinaharas sila ng China. Sa Pilipinas naman mga kababayan, talagang nagpapaapi pa tayo dahil alam niyo naman mga kapatid, dito sa Pilipinas laging inaapi yung bida. Tapos na sa dulo, no, yung totoong tapang ng bida mga kababayan. So ang sabi ng China, no,
Noong 1970s daw, inoccupy daw ito, nasimulan na daw itong nakawin, agawin sa kanila ng katabing bansa nila kasama ang Pilipinas. Dahil mga kapatid, sabi dito, drawn by resources and strategic advantage. No, dahil daw mga kababayan, nakikita nga natin na itong katubigan na ito ng China daw mga kapatid, allegedly katubigan nila ay mayaman daw ito mga kababayan sa yamang dagat at meron din itong tinatawag na strategic advantage, no? May strategic feature siya mga kababayan. Kaya daw pinagka-interesan ito ng Pilipinas at iba pang mga bansa mga kapatid. Yan ang narrative nila na pinapakalat ngayon. Tapos drawn by resources and strategic advantages. That's when the Philippines began its claims. Yun daw ang dahilan mga kababayan kung bakit nga kiniklaim ito ng Pilipinas dahil nakita daw natin na mayaman ito sa yamang dagat at may tinatawag pa ito na strategic point mga kapatid kung saan may advantage para sa Pilipinas itong parte na ito ng Nansha Islands mga kababayan. Particular nga dyan sa issue ng Ayungin Shoal mga kapatid na kung saan nandyan ang BRP Sierra Madre. Tapos ito. But it wasn't until 2011. But it wasn't until 2011 that Manila redrew its map. That Manila Noong 2011 daw mga kababayan, ang Pilipinas daw mga kapatid, binago yung ating mapa. Kumbaga gumawa tayo ng sarili nating panibagong mapa mga kababayan na kung saan, ito sabi. Redrew its map to include Huangyandao and Renaijiao. Gumawa daw ang Pilipinas mga kabatid ng panibagong mapa na kung saan mga kababayan, opisyal na daw natin na nilagay sa ating mapa mga kapatid na sakop daw natin itong Huangyandao at Renaijiao mga kababayan na isla ng China. Ito yung ang Huangyandao mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali, ito yung Ayungin Shoal. Tapos itong Renaijiao mga kababayan, ito po yung Scarborough Shoal. Sabi ng mga kapatid ng China, noong 2011 daw, opisyal na daw natin na sinama sa ating mapa itong mga isla na ito mga kababayan ng bansang China. Ito. These islands lie west of the 118 degrees line. So mga kabatid, ang sinasabi ng China, ito yun of the 100. Ayan. Itong na to mga kababayan, ito daw yung inangkin ng Pilipinas mga kabatid. Na kung saan mga kababayan, kung titingnan daw, kung pagbabasihan yung 9-dash line nila na mapa mga kababayan, sakop talaga ito ng China. Itong part kasi na to mga kabatid, nandito po ang Ayungin at ang Scarborough Shoal. Ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, pati yata itong Sulu mga kabatid ay kiniklaim na rin ng China. Parang kiniklaim na rin dito mga kababayan itong ng bansang China mga kabatid kasi ito parte pa to ng Pilipinas itong part na to. At the same time mga kababayan, dito sa part na to parang nandito yung Palawan mga kabatid. That's why kiniklaim ng China mga kababayan na itong Palawan ay sakop din ng bansang China. Pero noong 2011 daw mga kabatid, ang Pilipinas daw gumawa ng sarili nating panibagong mapa na kung saan kinain daw mga kababayan ng Pilipinas itong teritoryo na kung saan nakasadsad itong BRP Sierra Madre, inangkin na daw natin mga kapatid at sinama natin sa ating mapa. Ito yung pinakalat nila mga kababayan ngayon dito sa bidyong ito. At pinagmumuka talaga nilang magnanakaw mga kapatid ang Pilipinas. Nung una lang daw, kumbaga, kung isa-summarize natin ang kwento ni Wushikon mga kapatid, para bang sinasabi niya dito nung una, sinadsad lang nila yung barko nila, diyan sa may Ayungin Shoal. Pagkatapos, hindi na nila tinanggal. Lumipas ang 26 years, walang nangyari sa tawag dito sa naging usapan namin sa gobyerno nila. 26 years na ang lumipas, hindi pa rin nila tinatanggal yung itong BRP Sierra Madre. Kasi nga nakikita kasi nila, nakikita daw ng Pilipinas na may maraming yamang dagat dito sa part ng tawag nito katubigan ng China, yung Ayungin Shoal nga mga kapatid ang sinasabi ni Wushikon. Tapos meron ding itong strategic features, That's why pinanindigan na daw at hindi na daw natin kinuha yung ating barko. Hanggang sa dumating na daw ang 2011 mga kababayan, official na ngang inangkin daw ito ng Pilipinas, itong part na ito
nung magsagawa tayo mga kapatid ng ating panibagong mapa di umano mga kababayan. 2011 daw mga kapatid, naglabas daw tayo ng panibagong mapa na kung saan yung sakop ng 9 dash line nila mga kababayan ay inangkin daw ng Pilipinas. Kasama na mga kapatid itong Ayungin Shoal na kung saan dyan nakasadsad itong BRP Sierra Madre. Oh, yun ang naratibo nila mga kababayan na pinapakalat dito. Diba? Napakalaking kasinungalingan po nito mga kapatid. Wala pong katotohanan itong claim na ito ng bansang China. Tuloy natin. 118-degree line, a boundary established by a series of international treaties. 事实上是这 In fact, these countries illegally occupy these islands and reef. O, tayo ba ang illegal ngayon mga kapatid? Sabi ni Woshikon dito. Napakalaking katarantaduhan talaga ito mga kababayan. Tuloy natin. 这些国家非法侵占的这些岛礁，他要试图把它合理化。 They tried to rationalize it and win international recognition. Mali. No? Dito pa lang mali mga kababayan. Sabi ni Woshikon, so they tried to rationalize it and win international recognition. Para bang sinasabi ni Woshikon dito mga kapatid na talagang sinikap natin na ipakilala ito sa buong mundo mga kababayan, no, na sakop natin yung sakop natin yung Ayungin Shoal, no. Gamit-gamit ang ating maling naratibo mga kapatid. Parang gano'n ang ibig niyang sabihin dito. Well, in fact mga kababayan, no, sumagot ang China noong nag-file tayo mga kapatid ng tawag dito petition doon sa sa Hague mga kababayan, sa International Court. Sumagot ang China mga kababayan. Dahil doon mga kapatid, napatunayan natin na sa atin yang West Philippines na yan. No? Dahil nung time na yun mga kapatid, ang Pilipinas po nagsumite ng ating mga historical bases doon sa Hague mga kapatid, doon nga sa UNCLOS. At itong China naman, pinagbigyan ng korte din. No? Siyempre mga kapatid, kailangan talaga na isubmit ang inyong mga katibayan na kung saan magsasabing sa inyo yung lugar na yan, no, yung sinasabing West Philippines na yan, dapat mag-submit kayo ng inyong katibayan na sakop nyo na nga yan noon pa. Ngayon mga kababayan, ang China po, wala po silang nadala doon mga kapatid na kahit anumang katibayan. Maliban na lang doon nga mga kababayan sa kanilang tawag nito 9 dash line na mapa mga kapatid na kung saan nagawa yun is 1947 pa. No? After ng World War. Kasi nga mga kababayan, nung buo pa ang China, 10 dash line talaga, 10 or 11 dash line, no, yung original niyan mga kapatid. Pero noong nahati na ang China mga kababayan at na-take over na ng tawag nito, Communist Party ng China mga kapatid, itong mainland China, no? Naging 9 dash line na lang yan mga kababayan. Pero yung original niyan, kung hindi ako nagkakamali, is 10 or 11 dash line mga kapatid. Pero yung claim na 11 dash line or 10 dash line mga kababayan, no, yun pa rin yung claim ngayon na pinangahawakan mga kapatid ng bansang Taiwan. No, noong panahon pa ng Republic of China. Kasi Republic of China yan dati Naging People's Republic of China lang yan mga kababayan. Noong napalitan na po ng leader itong mainland China, which is itong Communist Party mga kapatid. So itong 9 dash line nila mga kababayan, ito lang po yung dinala ng China doon, no, sa Hague nung time na yan mga kapatid. No, yun po yung sinasabi nila na ito, no, itong kuwan na to, na exercise pa namin yung maritime rights namin dito is 1947 pa. No? Pinagmayabang yan ng China noon mga kababayan. Pero hindi nila alam mga kapatid na ang Pilipinas pala ay meron pala tayong tinatawag mga kababayan na mga lumang mapa na dinala natin doon. At isa na nga dito mga kapatid ay ang Morello Velarde map na nagawa pa yan mga kababayan during sa time ni King Philip V mga kapatid. Ngayon hindi ito matanggap ng China. Kasi nga mga kababayan, ang katwiran ng China, no, 2,000 years na kaming naka-occupy dyan sa may South China Sea. Syempre mga kapatid, tinanong sila, asan yung mga historical historical basis nyo? Wala silang nadalang ganon. Samantalang ang Pilipinas mga kababayan, meron po tayong 200 na mga mapa yata yung mga kapatid na dinala, no, sa Hague mga kababayan. At yun po yung nagpatunay
na yung West Philippine Sea na yan ay sa Pilipinas nga. Dahil doon pa lang mga kababayan sa Bilarde map, no, Morello Bilarde map mga kapatid na dinala natin doon sa may tawag dito sa Hague mga kapatid. Nakita na doon na during sa time ng Kastila mga kababayan, 100 years tayo sinakop ng Kastila yang tinatawag ngayon mga kapatid na Spratly Islands ay dating Panakot Island yan mga kapatid, no, na imbag doon mga kababayan sa Morello Bilarde map. Ang pinangalan niyan doon sa Morello Bilarde map mga kababayan, itong Spratly Islands ay Panakot Islands, no. Yun po yung totoong pangalan niyan during po yan mga kapatid sa time, no, ni King Philip V. Ang China mga kababayan, wala silang na-provide na sapat na mga historical basis nila mga kapatid kung bakit sa kanila yung West Philippine Sea na yan. Walang ganun. So simula ng mga kababayan, hindi po matanggap ng China, no, yung naging resulta ng kaso doon sa Hague mga kapatid. Dahil pumabor ang Hague mga kababayan sa Pilipinas. That's why binigyan tayo ng arbitral award mga kapatid. No, yun po yun. At pagkatapos mga kababayan, noong mabalitaan ng China na yun na nga 2016 naibigay yung arbitral awards natin mga kapatid. Agad-agad namang sumagot ang China na di umano yung arbitral awards na meron ang Pilipinas, na content ko na to noon na meron ang Pilipinas mga kababayan ay isang illegal, no, na arbitral awards. Na kung saan sinasakyan daw mga kapatid ng Amerika dahil may interest din daw ang Amerika mga kababayan dito sa China. Diyan nagsimula ang kwento mga kapatid kung bakit, no, itong mga taga-China kasama na itong mga kababayan nating pro-China, no, nagpakalat ng narrative na ginagamit lang daw ang Pilipinas as pawn mga kababayan, no, ng Amerika, no, patungkol dito sa interest ng Amerika mga kapatid sa China. 'Di ba? Yun yung totoo niyan mga kababayan. Talo ang China mga kapatid noong nagkaroon ng kasuhan diyan sa may sa Hague mga kababayan. Wala silang sapat na naipakita, no, na mga historical basis nila na magpapatunay na sa kanila ngayong West Philippine Sea. Samantalang ang Pilipinas mga kababayan nag-effort talaga. Biruin mo, mahigit 200 mapa mga kapatid ang dinala ng Pilipinas doon. At may iba pa tayong mga ibang patunay mga kababayan. No? Nag-effort ng Pilipinas, samantalang ang China, yung mapa lang daw nila mga kababayan na kung saan may nakalagay na 9-dash line na nagawa nila during sa time noong after ng World War II. No? Kasi nga mga kapatid, after ng World War II, tsaka din nila tinapos yung civil war nila dati dyan sa China. And that's the time mga kababayan na na-take over nga nitong Communist Party, no, itong mainland China. 'Di ba? Yun yung time mga kababayan na itong Communist Party ng China, no, ay ginawa nila itong 9-dash line, no. Kasi pagkatapos ng giyera, doon pa lang sila nag-start mga kababayan na i-exercise yung kanilang maritime rights diyan sa may South China Sea. 'Di ba? Yun lang yung ginamit nila na basis mga kapatid. No, yun lang yung pinakita nila doon sa Hague. Wala na silang iba pang dinala doon mga kababayan, unlike sa Pilipinas na halos lahat mga kapatid dinala na natin doon para lang mapatunayan na sa atin nga yung West Philippine Sea na yan. Tuloy. 要让国际社会认可，所以这就是他们推动南海问题的。 So this is the true intention behind internationalizing 国际化和南海问题 and escalating the South China Sea issue. Nako mga kababayan, kung ano-ano na pong pinagsasabi dito mga kapatid, no, nitong ni Wushikon mga kababayan, na kung saan mga kapatid, pag hindi mo talaga alam ang history, no, nitong claims ng China mga kapatid, na kung saan wala namang sapat na basihan talaga, no. Pag hindi mo talaga alam at pinakinggan mo sila, talagang madadala ka. Pero kung alam mo rin mga kababayan ang history ng ating pinaglalaban dito, talagang maiintindihan mo na wala talagang karapatan dyan ang China. Diba? Kasi nga mga kapatid, no, kung titignan natin, during sa time ni King Philip V, nasaan ang China nung time na yon? Diba? Noong namamayagpag itong
kolonyalismo mga kababayan ng Espanya no dito sa Asia mga kapatid, nasaan ang China nung time na yon? Oh, sabi nila 2,000 years na daw sila diyan mga kababayan. Bakit hindi sila na-recognize ng mga Espanyol nung time na yon? Oh. In fact, nakagawa pa ng mapa no yung noong time ni King Philip V. At ito nga ang Morello Velarde map. Nakapag-imbag pa ng mapa mga kababayan na kung saan nandun nga nakalagay na yung Spratly Islands na yan ay sakop talaga ng Pilipinas dahil yung mapa na drawing no ni under sa tawag nito leadership ni King Philip V mga kapatid ay nakalagay talaga doon na imbag doon ang West Philippine Sea at Panakot Islands ang tawag niyan dati. 'Di ba? Walang China doon mga kapatid. Oh. Sa tingin mo, hindi nagkagera mga kababayan itong Espanya at China kung sakali mang totoong sila na yung may control ng West Philippine Sea na yan? Di ba? Oh, kanya nga lang mga kapatid, sobrang sinungaling po nitong nitong ni Wushikon. Talagang pinipilit pa rin nila mga kababayan magpakalat ng kung ano-ano mang mga ng kung ano-ano mang mga propaganda nila para lang i-deceive mga kapatid no ang nakararami. Pero mga kababayan, gaya ng sabi ko, hindi magiging epektibo tong ganitong propaganda mga kapatid no. Maliban na lang talaga kung makuha nila uli ang Malacanang. Yun lang mga kababayan ang time no na itong propaganda nilang ito ay magiging effective. Pero hanggat ang nakaupo sa Malacanang dito sa Pilipinas mga kapatid no ay isang pro-Pilipino at hindi pro-China, mahihirapan talaga ang China mga kababayan. No, tulad na lang dito nila Duterte ngayon. No, saan ba sila ngayon? 'Di ba? Anyway guys, no, ito lang naman yung pinaka-kwan dito pinaka-part na medyo crucial mga kababayan na gusto kong i-debunk dahil matinding kasinungalingan kasi mga kapatid ang pinagsasabi ni Wushikon dito. No, kaya gusto ko talagang ayusin to, gusto ko talagang itapik to mga kababayan dahil gusto ko talagang maklaro ito sa inyo na merong sapat na basihan at merong pinaglalaban ang Pilipinas no pagdating sa West Philippine Sea. At hindi yan basta-basta ninakaw ng Pilipinas mga kapatid sa China. Dahil yan mga kababayan, no, meron pong historical na basihan yan, no, yung ating pag-claim dyan sa may West Philippine Sea. Anyway mga kapatid, kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, please don't forget to like this video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.